Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pupunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at busog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kahit siya'y tinanong nila, "Ano pong dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron daw pong mag-asawa ang nakapagpalabas ng genie mula sa isang bote at binigyan sila ng genie ng pagkakataon na humiling 3 kahilingan. Dahil may pagkadominante si Mrs., ininsist niya na siya na lang ang mag-wish para sa kanilang dalawa. Pumayag naman po si Mr. Unang wish, magandang bahay. Lo and behold, ito'y binigay ng genie sa kanila. Pangalawang wish, mamahaling sasakyan. Again, ito ay binigay ng genie sa kanila. Tuwang-tuwa yung mag-asawa. Pero sa pangatlong wish, nagtaka si Mr. sa naging wish ng Mrs. niya. Sabi kasi ng Mrs. niya, "Gusto ko magkaroon ng batang-batang asawa sapagkat medyo matanda na sila." Nagtaka ang Mr. niya kung bakit ganun ang hiniling ng Mrs. niya. But then, ang nakitaka naman ay si Mrs. Nang tuparin ng genie ang wish niya sapagkat bigla siyang tumanda, pagkatanda-tanda at nagka-Alzheimer pa. Naging batang-bata nga ang asawa niya kasi naging super tanda siya. Mga kapatid, araw-araw ay hindi lamang 3 kahilingan ang ipinagkakaloob sa atin ng poong may kapal. At dahil sa Diyos na makapangyarihan at nagmamahal sa atin, higit pa sa isang genie, kayang-kaya niyang ibigay ang lahat sa atin. Ang tanong lang ay, tama nga po ba ang ating mga hinihiling? Narinig po natin sa ating mabuting balita ang sentimiento ni Kristo sa mga taong sumusunod sa Kanya sapagkat aniya, sumusunod lamang sila dahil nakakain sila. Ito po kasi ay pagkatapos paramihin ni Kristo ang mga tinapay at ang konting isda para pakanin ang libu-libong mga tao. At yun nga po ang nagiging dahilan ng mga tao para hanapin siya at lapitan siya. Kung tutuusin, wala naman pong masama sa pagkain. Wala ring masama sa hangarin nila na gumaling. Wala rin namang masama sa hangarin nila na makakita mula kay Kristo ng mga kababalaghan. In fact, may mga pagkakataon na talagang nagpakain si Kristo, nagpagaling si Kristo, at gumawa ng milagro kahit na alam niya in those instances ay yun lamang talagang habol sa kanya ng mga tao. Kaya lang, di man masama ang mga biyayang ito kung ito lang ang magiging habol ng tao, napakalaki ng mawawala sa atin. Sapagkat higit pa ditong di hamak ang mga gustong ipagkaloob na biyaya ng Panginoon sa atin. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Higit pa sa pagkain
Na pangkaraniwan, ang hatid niya at ang gusto niyang ibigay sa atin ay pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hangganan. So in a sense, hindi lamang pagkain ng katawan, kundi pagkain ng kaluluwa. Hindi lamang simpleng kaligayahan, kundi malalim na kagalakan. Hindi lamang po pagpapalang material, kundi pagpapalang espiritual na nakapagpapalalim talaga ng pananampalataya ng ating buhay. Ang problema sa atin, katulad ng sinasabi ng Panginoon patungkol sa mga tao sa ebanghelyo natin, pinagsisikapan natin ng mga hindi ganong mahalagang biyaya. Pinagsisikapan natin at kapag na-achieve na natin, ipinagpapalagay na natin, ito ay talagang gusto ng Diyos para sa atin. Without realizing na ito talaga ay pinilit lamang nating makuha at hindi talaga gusto ng Diyos na maranasan natin. Because you see, pwede talagang i-allow ng Diyos na makuha natin ang mga tao, ang mga bagay na ipinipilit nating makuha para iparealize sa atin na matigas ang ulo natin, para iparealize sa atin na may mas mahalagang blessing tayong nami-miss dahil sa pagpupumilit natin, para iparealize sa atin kung ano talaga ang blessing na gusto ng Diyos na ipagkaloob sa atin. Ang nakikita ko pong halimbawa nito sa Biblia ay yung alibughang anak, di ba? Nang ipilit niya sa kanyang ama na makuha ang kanyang mana. Yun naman ay galing din sa kanyang ama, but at that very moment ay hindi pa niya kinakailangan talagang makuha. Pero pinilit niya, ibinigay ng kanyang ama nang sa gayon ay magising siya na matigas ang ulo niya at may mga mas mahalagang biyaya ang nawawala sa kanya dahil sa pagpipilit niya sa mga hindi gaanong mahalagang biyaya. Isa pa pong nakikita ko dito ay yung gantimpalang nakukuha ng mga skriba at pariseyo. Sabi nga ni Kristo, mga mapagbalat kayo. Ano yung gantimpala na nakukuha nila? Yung palakpakan sila, yung hangaan sila, sapagkat yun naman din ang gusto nila, di ba? So pinagkakalob ng Diyos sa kanila. Kaya lang, hanggang doon lang, sa langit, wala na silang gantimpalang aasahan. So they are missing more important blessings. Alam ko po na may mga kilala rin tayo na blessed materially, pero nakikita po natin na hindi nakatutulong yon para sila'y maging mabuting tao. Nagiging dahilan pa para maging mayabang sila, nagiging dahilan pa para manlait sila, nagiging dahilan pa para makagawa sila ng mga pagkakasala. Kaya mag-ingat po tayo sa mga blessing na hinihiling natin at pinagsisikapan natin. Siguraduhin natin na ito'y talagang gusto ng Diyos para sa atin. Sapagkat kung hindi, hindi ito makabubuti sa atin. Natatandaan niyo naman po siguro ang naging panunukso ng dyablo kay Kristo na siya'y nasa ilang, di ba? Pagkain, kasikatan, kapangyarihan, again ay wala naman ding masama. Pero dahil alam ng Panginoon na hindi ito ang kalooban ng Diyos Ama para sa Kanya, tinanggihan niya ang lahat ng iyon. And so, makikita po natin na kahit sa mga o ang mga mabuting bagay ay po pwedeng bigyan ng demonyo ng ibang kulay upang tayo ay iligaw. Kaya sa bawat paghiling natin sa Panginoon ay maging sensitibo rin po tayo sa Kanya mga sinasabi sa atin. Tingnan natin ang ating sarili. Alam naman po natin ang katangian at ang mga tendencies natin kung ano nga ba ang mangyayari sa atin kapag nakamit natin yung biyaya na ating hinihiling. Tanungin din natin kung ano ang motibasyon natin. Tanungin po natin kung ano ang purpose natin para sa biyaya na ating hinihiling. Sapagkat doon pa lang sa tendencies natin, sa motivation natin, sa purpose natin kung bakit natin ito hinihiling, doon pa lang, most probably sa biyaya ng Diyos, we'll be able to discern kung ito nga ba ay gusto rin ng Diyos para sa atin. Let us be honest enough. Tanggapin sa ating sarili na hindi tayo magiging mabuting tao kapag nakamit natin ang blessing na ito. Gaano man natin kagusto ang blessing na ito, nang sa gayon ay makapagpaubaya tayo sa Diyos na matupad ang Kanyang kalooban para sa atin. Sapagkat kung ano ang Kanyang kalooban, yun naman talaga ang mas makatutulong, mas makabubuti para sa atin. Lagi nating sinasabi na dapat tayo maging maingat sa ating mga hinihiling. Ang isang ibig sabihin nun ay isipin natin kung ano ang magiging epekto sa atin sakaling maibigay sa atin o makuha natin ang ating mga hinihiling. Kung ito sa tingin natin ay makabubuti, hilingin natin, pagsikapan natin. Pero kung sa tingin natin ay makasasama sa atin at hindi natin kayang i-handle, hindi natin kayang ingatan, hindi natin kayang gamitin sa kabutihan, magkaroon sana tayo ng kapakumbabaan na i-let go na sa ating mga panalangin pagsisikap yan. Hindi naman po kasi tayo mawawalan sapagkat siguradong mayroong mas magandang
blessing ang Diyos para sa atin. After all, siya ang pinaka-nakakaalam ng mas saktong biyaya at mas makatutulong na biyaya para sa ating lahat. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang katatayuan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Umikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong makasunod sa kalooban mo, na hindi porke gusto ko ayun ang makabubuti para sa akin. Tulungan mo po ako magtiwala sa dakilang kalooban mo, sapagkat ikaw ang pinaka-nakakaalam ng blessing na para sa akin. Tulungan mo po ako ma-discern ito upang doon ko ibuhos ang panahon ko, ang lakas ko, ang mga pagkakataon sa buhay ko. Nawa akong malikaw ng mga hindi mahalagang biyaya na magiging dahilan para mapakawalan ko ang mga mas mahalagang biyaya na intensyon mong makamit ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong ipilit ang gusto mo. Maging sensitibo ka sa paggabay ng Diyos kung lalapit ka kay Jesus. Kaya laging magdasal, laging magsimba, laging magnilay ng salitaan niya, laging magpakabuti, nang maging maliwanag sa atin ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng pastol bilang kanyang mga tuba kung lalapit kay Jesus. Sapagkat dapat ay nakikilala natin ang tinig niya upang hindi maging mahirap para sa atin ang malaman kung ano ang totoong hangaring blessing niya para sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.